Presko, sariwang hangin, mapayapa ngunit masigla, ganyan mo ilalarawan ang subdivision na ating itutur sa video na ito. Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. I am John Kevin Paunel at nandito po tayo ngayon sa Pagsikat Place, which is located dito sa Barangay Dolores, Magalang, Pampanga. This model unit po ay meron pong minimum lot area na 36 square meters at floor area na 44 square meters. May provision for 2 bedrooms and 1 toilet and bathroom. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. Alam ko pong excited na tayong lahat, kaya wag na po natin patagalin. Let's begin! If naghahanap po kayo ng affordable house and lot for sale na located dito sa Magalang, Pampanga, perfect po ang Pagsikat Place. By the way, ang mga model unit po natin dito are townhouse model. If matagal na po kayo nakasubaybay sa ating videos, lagi po nating ine-explain na kung ano ang mga townhouse model unit. So townhouse model, ito po yung mga 2-story unit na more than 2 units po na magkakadikit. Normally, meron po silang shared firewall, kagaya po neto. So by the way, mapapansin po natin na yung name po ng subdivision natin is Pagsikat Place, which is evident naman po doon sa design ng kanilang fasad. Makikita po na meron pong design po ng araw. That is why doon mo mananotice na nandito po tayo sa Pagsikat Place. Mga design po dito, yung color accent po na ginamit are white and it depends. May pink and of course, color of the sun, yellow. Meron din pong blue. So depende po yan sa unit po na mapipili nyo at mata-turn over po sa inyo. So pag-usapan po natin yung other details po ng townhouse model. So yung mga bintana po na ginamit dito are 2-panel sliding glass window. Tapos sa pag-proceed po natin, kung naghahanap po kayo ng unit po na may carport, usually po yung mga pwede lang po na may carport yung mga corner unit. But in this case po, meron lang po siyang setback na 1.5 meters. So pwede po kayo magpa-fence and gate pero for approval po siya. Sa balcony rin po, kung gusto niyo magpalagay ng balcony, for approval po yung mga ganun. So makikita din po natin na meron po tayong canopy dito and outdoor lights. So before tayo pumasok sa loob, so pag-usapan muna po natin yung pintuan. So this is a steel door po siya na meron pong smooth design. Pagkatapos po, elevated po yung ating doorstep. So let's go inside para makita po natin yung actual turnover ng townhouse model. Sa pagpasok po natin, mapapansin po natin na ang pinaka-turnover po is a bare finish. Meaning wala po siyang tiles, wala rin po siyang partition. Pero makikita po natin dito kung saan yung ating wall, meron na po siyang paint na kung saan. Yung color accent, it is a white finish. Pagkatapos, yung flooring po natin, gaya po na nabanggit po, wala siyang tiles, kaya open concept. That's why you have the liberty kung paano nyo po ipapa-interior design kapag townhouse model po ng Pagsikat Place ang napili nyo po. So, dito naman po sa area natin, meron po tayong main kitchen area na nasa loob. Indoor siya. Pagkatapos, meron siyang stainless steel sink and a faucet. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung height clearance, which is standard lang po siya na nasa 8 feet. Common po ito doon sa mga low-cost or affordable housing project na tinutour po natin, which is standard naman po siya. Bilangin naman po natin yung mga electrical outlet. In this right side ko, meron po tayong 2. For each outlet, may dalawa pong saksakan po dyan. So 2 dito, another one here, and another one dito sa pinaka-front. Yung switch breaker po natin, na nandito po siya sa area na ito. Meron po tayong mga switches dito. And even on this front ito po. Yan. So, usually switch po siya dun sa ilaw para dito sa area na to. And ito pong switch na to, yung ilaw naman para sa labas. Okay. So, check naman po natin yung ating toilet and bathroom. So this is the toilet and bathroom. Normally, talagang PVC flush door yung pintuan. Meron siyang wall mount lavatory. Tapos, meron tayong water closet dito. Naka-tiles na rin po yan. And halfway lang po yung wall tile cladding po natin. Meron tayong shower area
at saka yung faucet. Meron pong ventilation dito, which is the awning type window, which serves as an air vent. Of course, the switch, nandito po siya sa area na to. And dito naman po tayo sa pinakalikod. Yung pintuan pala dito sa ating back door is just the same gaya ng pintuan natin sa main door. Steel door din po siya pareho. So dito naman po sa pinakalikod, since 36 square meters ang lot area niya po, typically po, yung setback po natin sa likod, meron siyang 2 meter setback. Pero dito po, yung pave lang po is yung 1 meter. So nasa inyo na po kung paano nyo gagamitin yung available na 1 meter dito sa space na to. Pwede nyo pong i-pave lahat or i-close itong area na ito kung gusto nyo pong gawing utility kitchen. May client kasi ako, ayaw yung tawagin na dirty kitchen. Pag sinabi kasi dirty kitchen, it is an outside or outdoor na kitchen. Normally or typically, hiwalay siya doon sa main structure. So we will call it as utility kitchen. By the way, if you want to extend, natanong na po natin sa developer, hanggang first floor lang. Hindi ka pwedeng mag-extend up to the second floor. Okay, so nakita na po natin yung details sa exterior and interior ng ground floor. And now let's go upstairs. Before we go sa second floor, pag-usapan muna po natin yung staircase. Yung staircase po natin is a steel painted with black color. Tapos, yung ating first step, concrete siya. Yung ating hagdanan naman po dito, may lapad siya na 1 meter. And now, let's see the details sa second floor. Tara po. Since this is a bare finish, just like what I've said earlier, wala po tayong partition po dito. But meron siyang provision for 2 bedroom. It's up to you kung gusto nyo pong 1 room lang na malaki or 2 bedrooms kung paano nyo ipapartition yung available space. Pag-usapan naman po natin yung height clearance. Pagdating po dito sa kung saan yung kinatatayuan ko, mga nasa 6 feet yung height. Pero pagdating naman po dito sa gitna, pag ganun po kasi, yung ating bubungan, nasa 8 feet na po siya sa pinaka-center. Papansin din po natin kaya hindi ganun kainit yung interior dito sa second floor because gumamit sila dito ng insulation. And just like yung bintana po sa ground floor, 2 panel sliding glass window na rin po yung mga bintana po natin dito. Yung ating second floor, it is a concrete slab, kaya napakatibay. Ang kagandahan po sa ganitong klaseng model unit is meron kayong liberty kung paano nyo po interior design and you have also the liberty on what materials you are going to use para po mapaganda ang turnover unit po sa inyo. So this is the actual turnover. By the way, bilangin naman po natin mga electrical outlet. So we have 1 outlet dito. Kung just in case na magpapapartition sila, meron lang pong isang outlet dito. So meron po tayo another here na outlet. So, mas marami yung sa baba. Okay? Napag-usapan na po natin yung details ng second floor and the ground floor. Now, let's check naman po yung dressed up model unit para magkaroon tayo ng idea just in case you wanna have an inspiration pagdating sa interior design. Inside. And now this is the dressed up model unit. Pag sinabing dressed up model unit, ito po yung mga model unit na nakatayo kung saan ipinapakita po ng developer sa mga potential buyer para makita po nila kung ano po yung itsura po ng bahay. Usually dressed up sila, meaning may gamit, naka-interior design, para po makita nyo po ano ba yung mga pwede nyo pong gawin sa interior. At makikita po natin, nagkaroon lang po ng flip sa orientation po ng toilet. Kasi yung sa toilet dun sa actual turnover, nasa right, dito naman bandang kaliwa. Pero makikita nyo po, nagkaroon na po sila ng tiles dito. Yung dimension ng tiles, it is 60 by 60 cm na tiles. And then, dito po, may naglagay po sila dito ng 4-seater dining table. Nagustuhan ko din po yung fluted wall panel dito. It gives an elegance
pagdating sa interior design, para kang nasa loob ng condo. So imagine you have your TV console here with shelves under the staircase. Ang ganda po ng ginamit po na fluted panel po nila. Brown color siya. Pagkatapos, yung design po, parang overall is the rustic yung design. Yung height clearance, just like nabanggit po natin kanina, nasa 8 feet po siya. Ito naman po yung kaninang main kitchen area. Dito po, naglagay na sila ng cabinet at saka yung wall-mounted cabinet dito. Meron tayong outlet dito, tapos naglagay sila ng wall tile cladding. Kasya naman po yung refrigerator dito, just in case na ganito po yung magiging setup po natin. So, nagustuhan ko din po yung design ng drop lights po nila dito. And this is the toilet and bathroom. Pakita lang po natin, naglagay po sila ng glass partition dito. Just in case na gusto nila mag-shower, hindi na po kakalat. Well, depende naman po sa inyo po yan. Okay, so nakita na po natin yung ground floor. And now let's check kung paano po yung naging setup nila sa second floor. And now we're here sa second floor. Mapapansin po natin dito na open concept pa rin po siya. Pero para lang po magkaroon kayo ng idea, if in case na gusto niyo po maglagay ng partition, kagaya po nito. So, imagine you have the partition here. So, ito po yung mga space nyo. Kasya dito yung double size bed. Then you still have space for a side table, nasa 1 meter setback. And even dito sa below the bed, meron ka pang mga nasa 1 meter setback space. At another room dito, so decent naman po yung space. Kasya din po yung double size bed dito. You can still put a study table. Now that we have seen the details of the interior and exterior ng townhouse model of the Pagsikat Place, yung amenities po pala natin dito, we have the basketball court, the multi-purpose function hall, at saka chapel. And available po sa Pag-ibig Financing ang project na ito. If you want to know the details like the computation, so nasa description box po siya, you may check it. And if you want to know the full details of this model unit, please contact us sa aming Viber, WhatsApp, mobile number. We have also the email and our Facebook pages. If may mga details po kami na hindi nabanggit sa video na ito, please don't hesitate na mag-comment sa comment section below para po ma-address po natin. So ano po sa palagay po ninyo? Anong masasabi niyo po sa Pagsikat Place? If you want to watch more videos about real estate, house tour, please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update po kayo sa video na aming i-upload. So once again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. See you on the next video. God bless everyone.